Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2301. Matapos ang pag-update sa bawat isa at alam na sila ay tunay na nawala kay Gerald, ang mga kalalakihan ay walang magawa na muling nag-uulat bago iulat ang insidente kay Lucian. Sa oras na ito, si Lucian ay nakakaaliw kay Jobson at ang iba pa habang mayroon silang tsaa. Tulad ng inaasahan, sa pagpili ng tawag, agad na nawala ang kanyang ngiti. Isang nakasimangot ngayon sa kanyang mukha, pagkatapos ay umungol si Lucian, bumalik ka rito. Naririnig ang malinaw na pagbabago sa tono, si Jobson na nasisiyahan sa ilang dessert ay sinenyasan na tanungin, may bagay ba? Ang mga kalalakihan na ipinadala ko upang tulungan sina Gerald at Aiden ay nawala ng pagsubaybay sa kanila, Senior Jobson. Bulong Lucian na may buntong hininga. Gayunpaman, isipin na gumawa sila ng gayong pagkakamali sa isang kritikal na sandali kung sila ay mga pangunahing tauhan ng kanyang pamilya. Tumatawa bilang tugon, sumagot si Jobson, at narito naisip ko na ito ay isang bagay na seryoso. Panipi tuldok. Hindi ba ito sapat na seryoso? Si Gerald at Aiden ay nakikipag-usap sa militar dito, paano kung may mangyayari sa kanila? Sabi ng nag-aalala na si Lucian. Tunay na minamaliit mo ang batang iyon, sagot ni Jobson habang pinalamanan niya ang isang cupcake sa kanyang bibig. Habang alam ko na siya ay malakas, ito ang militar na pinag-uusapan natin, bukod sa mga traps na marahil ay inihanda na ni Maddox para sa kanya, mayroon din siyang access sa mga malakas na sandata. Sabi ni Lucian habang isinasaalang-alang niya ang pagtawag sa kanyang kaibigan sa militar na pumasok. Ang pagpapalawak ng kanyang kamay at pagkop ng telepono ni Lucian, sumagot si Jobson, iyon mismo ang dahilan kung bakit sinabi kong minamaliit mo siya. Itama mo ako kung mali ako, ngunit nag-iisa lang si Gerald na nag-iwas sa mga iginagalang na matatanda ng 3 pangunahing pamilya sa Yanam, di ba? Panipi. Nodding ng bahagya, ang nalilito na si Lucian na walang ideya kung paano ito nag-ambag sa pag-uusap ay nagsabi, sa katunayan, at maraming iba pa sa mga pamilyang iyon ay napatay din. Kung wala ang kanilang mga pinuno, ang 3 pamilya ay malapit ng gumuho. Panipi. Nakikita ko, ngayon ay sabihin mo sa akin, alin ang mas malakas? Ang militar, o ang 3 pamilya? Tanong ni Jobson habang nakaupo siya sa tabi ni Lucian habang gesturing para kay Fujiko na magdala sa kanya ng mas maraming dessert. Well, kahit na ang militar ay may access sa mga modernong sandata, ang 3 pamilya ay may mga magsasaka, kasama na, kung sila ay hukay laban sa bawat isa, naramdaman kong ang 3 pamilya ay tiyak na mas malakas. Bingo! Kaya kung nagawa ni Gerald na mag-isa silang mag-isa, sa palagay mo ba talaga ang militar ng Yanam ay may pagkakataon laban sa kanya? Ang katotohanan ay sinabihan, kung pinamamahalaan ng iyong mga kalalakihan ang lahat ng paraan, naramdaman kong maaaring natapos na nila ang pasanin sa kanya kaysa sa pagiging isang tulong. Sagot ni Jobson na may nasiyahan ng ngiti, alam na sa wakas ay naintindihan ni Lucian ang kanyang punto. Sinaksak ang kanyang noo, si Lucian na ngayon ay mas maganda ang pakiramdam pagkatapos ay sinabi. Nakuha ko ito, upang isipin na hindi ako makaligtaan ng ganito. Ang lahat ng pag-aalala ay para sa wala. Panipi. Sumasang-ayon ako. Alinmang paraan, hintayin lang natin ang kanyang pagbabalik. Kahit na hindi niya siya iligtas ngayon, sigurado akong makakakuha siya ng ilang mga kaugnay na balita, sagot ni Iveson habang patuloy siyang kumakain. Napagtanto na si Jobson ay halos natapos sa kanyang plato ng mga dessert, lumingon si Lucian upang tumingin sa kanyang butler bago sabihin, kumuha ng mas maraming dessert para sa Senior Jobson. Mabuti ako. Habang ang mga dessert ay mabuti, natatakot ako na maaari kong pagod sa kanila kung mayroon pa ako. Sa sinabi nito, mayroon ka bang tsaa? Tanong ni Jobson. Siyempre, berde o itim. Sagot ni Lucian na may masigasig na tumango. Kabanata 2302. Magagawa alinman. Gayunpaman, lahat kayo ay tunay na minamaliit sa kanya na ang paraan ng batang lalaki ay mas malakas kaysa sa alinman sa maaari mong isipin, sabi ni Jobson dahil hindi niya sinasadya ang kanyang kamay. Kasama ako. Tanong ni Fujiko habang tinuturo niya ang sarili. Siya, para sa isa, ay naniniwala na naintindihan niya ng mabuti si Gerald. Habang hindi niya alam kung bakit siya ito malakas, pagkatapos ng paggugol ng maraming oras sa kanya, sigurado siya na alam niya ang lawak ng kanyang mga kakayahan. Ngunit syempre, sa katunayan, marahil ay hindi alam ng batang lalaki kung gaano siya kalakas, sagot ni Jobson na may pag-urong bago tumawa ng buong puso. Mula sa mga hitsura nito, lumitaw siya sa kanya ang nakakaalam kay Gerald na pinakamahusay sa iba pa doon.
Hindi alintana, ang tiyan ni Jobson ay dumating sa ilang sandali at ang matandang lalaki ay nagsimulang uminom nito sa kasiyahan. Paglipat pabalik sa Gerald, pinapanatili niya ang isang ligtas na distansya mula sa mga kotse ng militar sa buong oras na ito. Ang pakiramdam na bahagyang walang tiyaga, si Aiden na nais lamang malaman kung paano ginagawa si Lindsay ay sinenyasan na tanungin kung saan pupunta sila. Halos isang oras na ngayon. Ang lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Medyo nababahala, hindi ba tayo? Ito ba ay walang tiyaga kapag nagsasagawa ka ng iba pang mga misyon? Sagot ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Ngunit si Lindsay, ungol ni Aiden na mas mahusay kaysa sa pag-uugali sa paraang naruroon niya. Gayunpaman, hindi niya ito mapigilan. Pagkatapos ng lahat, si Lindsay ay hindi isang taong random na kailangan niyang i-save. Dahil kasangkot ang emosyon, hindi maitatanggi ni Aiden na bahagyang nakakaapekto ito sa kanyang profesionalismo. Kumusta naman siya? Gayon din, huling sinuri ko, hindi ka emosyonal na isang tao. Magsasawa ka ba kung nalaman mong patay na siya? Sneered Gerald. Ako, hindi ako pupunta sa malayo, ungol ni Aiden na hindi naglakas loob na higit na magalit kay Gerald. Mabuti. Ngayon ay medyo maseryoso at itigil ang pagsasabi ng mga walang saysay na bagay, sagot ni Gerald na maaaring maramdaman kung gaano nagustuhan ni Aiden si Lindsay. Kahit na, ang impulsiveness ni Aiden ay haantong lamang sa kanilang pagkawasak, kaya't panatilihin siyang suriin ni Gerald. Naaalala kung gaano siya nababahala noong unang nawala si Mila at nakuha ang kanyang pamilya, paalalahanan ni Gerald ang kanyang sarili na nagsimula na lamang siyang magsimulang magsagawa ng mga pagsusumikap matapos na pilitin ang kanyang sarili na huminahon at mag-isip ng mga bagay. Sa sinabi nito, ang pagiging pagkabalisa ay ganap na walang silbi. Nagvent lang ako ng kaunti, binulong ng bahagyang pinalubhang Aiden. Bago tumugon si Gerald, napansin niya na biglang bumagal ang mga kotse ng militar. Gamit nito, sinenyasan siyang sabihin, tahimik. Malapit na silang gumawa. Panipi. Sa kagubatan na ito, muttered Aiden habang tinitingnan niya ang bintana ng kotse. Tila. Gayunpaman, nakakagulat kung ano ang pinaplano nilang gawin dito, sagot ni Gerald na may pakiramdam na maaaring malapit na si Lindsay. Pagkatapos ng lahat, bakit pa darating ang Maddox sa isang liblib na lugar sa patay ng gabi? Pagdaragdag nito sa kung gaano siya mapagbantay na umalis sa base ng militar, maliwanag na ang kanyang mga aksyon ay walang maikli. Sa katunayan, anuman, sabihin mo lang ang salita at gagawin ko ang aking paglipat. Ipinahayag na si Aiden sa halip ay masigasig nang hindi niya natanggal ang kanyang hukbo. Mamahinga. Tingnan natin kung ano ang pinaplano nilang gawin muna, sagot ni Gerald habang pinabagal niya ang kotse. Bagaman medyo malayo ang mga ito, malinaw na nakikita ni Gerald kung ano ang naruroon ng mga sundalo. Paradahan ang kotse sa tabi ng kalsada, pagkatapos ay inilagay ni Gerald ang isang kamay sa hita ni Aiden bago bumulong, hayaan nating makita kung ano ang naruroon nila. Huwag matuklasan. Panipi. Matapos makalabas ng sasakyan ng magkasama, pagkatapos ay bumagsak si Aiden habang mahigpit na hinawakan niya ang kanyang hukbo ng hukbo habang nagsasabing, malakas at malinaw. Tulad ng para kay Maddox, wala siyang ideya na ang dalawa ay nagbabantay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, ang kanyang plano ay perpekto, kaya walang paraan na matutunan ni Gerald ang tungkol sa lahat ng ito. Hanggang sa huli ay pinakawalan niya ang balita, natitiyak niya na kakaunti lamang ang mga tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Kabanata 2303. Kahit na ang mga nagbabantay sa lugar ay walang ideya kung sino talaga si Lindsay, na kung bakit sigurado si Maddox na walang sino man ang maaaring ilantad ang insidente hanggang sa pinakawalan niya ang balita tungkol sa kanyang pagkuha. Lahat ay magiging perpekto. Ano man ang kaso, pagkatapos makalabas ng kotse, sinimulan ni Maddox na lumalim sa kagubatan, siguraduhing maingat na maiwasan ang lahat ng mga traps na na-set up niya. Dahil ang pinuno at miyembro ng koponan na naatasan sa pagbabantay sa lugar ay ipinagbigay alam na si Maddox ay darating, hinihintay na nila siya sa oras na lumakad siya. Nanonood habang mabilis silang nag-jog upang batiin siya, si Maddox na ngayon ay humawak sa isang payong ay tumingin sa paligid bago magtanong, kaya, paano ang sitwasyon? Ibig kong sabihin, walang makakapunta sa tulad ng isang liblib na lugar, kalimutan ang mga tao, pareho kaming halos hindi nakakakita ng mga ibon dito. Sagot ng pinuno habang umiling-iling siya. Ganito ba ang dapat mong iulat sa isang superior? Ungol na Maddox. And hindi? Ginoo. Walang nangyari. Sagot ng natakot na pinuno habang agad na itinuwid niya ang kanyang postura. Mabuti. Alinmang paraan, dinala ko ang iyong mga gamit para bukas upang hindi na ako lumapit sa umaga.
Ang hindi gaanong napunta rito, mas mababa ang mga pagkakataon na nalaman ko, sabi ni Maddox habang gesture siya patungo sa isa sa kanyang mga sundalo na agad na lumakad gamit ang isang itim na bag sa kamay. Pinahahalagahan namin ito, Deputy Kapitan, sagot ng pinuno habang kinuha niya ang bag na may tumango. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay lumingon si Maddox upang tumingin sa mga sundalo na nakalabas na ng mga kotse bago mag-order, sige, magtrabaho. Ang lahat ay kailangang may set up sa loob ng 3 araw. Hindi na ako makapaghintay. Panipi. Kasunod nito, hindi maiwasang maisip ni Maddox na bumagsak si Gerald sa isa sa kanyang mga trap sa pagpasok sa kagubatan. Hindi makagalaw ng 1 pulgada, pagkatapos ay inutusan ni Maddox ang kanyang mga nakatagong kalalakihan upang simulan ang pagbaril sa batang lalaki. Walang paraan na siya ay makakaligtas sana. Tungkol sa oras, yelled Maddox kasama si Glee, upang mapagtanto lamang na sinigawan niya ang kanyang mga saloobin. Sa pagtingin sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay tinanggal ni Maddox ang kanyang lalamunan bago sabihin. Alinmang paraan, 8 na ito. Aalis kami sa hating gabi, kaya magmadali, o ibabawas ko ang iyong mga allowance. Panipi. Alright away, Deputy Captain. Ipinahayag ang mga sundalo habang nagmamadali silang magsimulang magtrabaho, hindi nais na maputol ang kanilang sweldo. Pagpilit ng isang ngiti, ang pinuno pagkatapos ay lumakad hanggang sa Maddox bago sabihin, kaya, nais mo bang pumasok at magkaroon ng isang upuan, Deputy Kapitan? Hindi papansin ang tanong, tinanong lamang ni Maddox, mabuti ba siya? Siya. Ipinahayag ang pinuno. Mabuti. Siguraduhing pakainin siya ng pinakamababang minimum upang hindi siya magutom sa kamatayan. Ito ay isang bilangguan, hindi isang hotel. Ang ungol na si Maddox habang naglalakad papunta sa silid at tumingin sa pintuan ng bakal. Ginagawa na namin ito, kung mas kaunti ang pinapakain namin, mamamatay siya para sigurado. Ano pa, ang pagkain na nakukuha niya ay mas masahol kaysa sa kung ano ang pinapakain ng mga stray. Ungol ng pinuno na halos bumagsak ng una niyang makita kung ano ang dapat niyang pakainin. Naaawa ka ba sa kanya? Tanong ni Maddox na may nakataas na kilay. Oh of course, hindi. Gagawin ko ang anumang tatanungin mo. Natigil ang pinuno habang siya ay nanginginig ng bahagya. Lumingon, sinabi ni Maddox, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung bakit pinili kita upang bantayan ang lugar na ito? Kabanata 2304. Hindi ko masabi na ginagawa ko, binulong ng pinuno habang umiling-iling siya. Ito ay dahil mas matalino ka kaysa sa iba, at balak kong sanayin ka kung maayos ka. Huwag palalampasan ang pagkakataong ito, sneered Maddox. Salamat, Deputy Kapitan. Hindi kita pababayaan. Ipinahayag ang pinuno na may malawak na ngiti habang mabilis niyang sinimulan ang mga balikat ni Maddox. Samantala, sina Gerald at Aiden ay pinagmamasdan pa rin ang mga bagay mula sa kagubatan. Si Gerald, para sa isa, ay hindi napigilan na makalapit sa kanila dahil hindi siya sigurado kung na-install nila ang anumang mga surveillance camera sa malapit. Hindi alintana, matapos na bigyang pansin ang kanyang paligid, sinenyasan si Aiden na sabihin, mayroong isang bahay doon sa tingin ko. Nakita lamang ni Aiden ang balangkas ng gusali, na ipinaliwanag kung bakit siya tunog ng bahagyang hindi sigurado sa kanyang pahayag. Hindi alintana, nang marinig iyon, si Gerald na nakaupo sa isang bato para sa isang habang ngayon ay sumagot, sa katunayan, alinman sa paraan, ano sa palagay mo ang plano ni Maddox? Ang kanyang mga aksyon ay labis na nalilimos hanggang sa puntong ito. Hindi ko alam, baka sinusubukan niyang itago ang isang bangkay. Sa kanyang rango, maaari lang niyang sabihin sa isa sa kanyang mga random na subordinate na gawin ang gawa. Sa sinabi nito, hindi siya sasamahan kung itago lamang ang isang bangkay, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Well, ano sa palagay mo, kung gayon? Tanong ni Aidan. Pakiramdam ko ay maaaring itago ni Maddox ang isang bagay na mahalaga dito, sagot ni Gerald, na malinaw na nakikita ang panlabas ng nasirang bahay mula sa kung saan siya nakatayo. Maaari ba itong maging Lindsay? Tanong ni Aidan. Hindi pa natin alam iyon. Parin, anuman, sa huli ay mag-sneak tayo o magpapatuloy lang tayo sa pag-obserba mula rito. Tanong ni Aiden habang pinapalakpakan niya ang kanyang sandang, ganap na handa na sundin ang mga utos ni Gerald. Maghintay pa tayo ng kaunti, sagot ni Gerald habang tinatawid niya ang kanyang mga binti. Maya-maya pa ay pinalayas ang isa sa mga kotse. Sa kabutihang palad, pinarode ni Gerald ang kanyang sasakyan sa likod ng ilang malalaking puno, at ang kadiliman ng gabi ay naging mas mahirap para sa mga hindi natukoy na mga mata upang makita. Alinmang paraan, halos 4 na oras mamaya kung ang iba pang mga kotse ay pinalayas din. Matapos mabigyan ng magandang hitsura ang mga kotse, hindi maiwasang bumulong si Aiden, may isang bagay. Masalimuot, sagot ni Gerald. Well,
Umuulan sa buong oras na ito, di ba? Tanong ni Aiden habang patuloy siyang nakatitig sa mga bote ng mga kotse. Sa loob ng 3 araw ng sunod-sunod, oo. Ano ang punto mo? Panipi. Nakakarating ako sa, nakikita mo, kapag ang isa sa mga kotse na dumaan sa amin ng mas maaga, hindi ko maiwasang mapansin na ang mga bakas ng putik sa mga gulong nito ay naitaas lalo na sa madaling salita, marahil ay naipadala nila ang maraming mabibigat na bagay kanina. Sa sinabi nito, marahil ay naiwan ang mga item mula nang makilala ko ang lahat ng ito sa unang lugar, paliwanag ni Aiden. Hindi kakalahati ng masama. Bulalas nang nagulat na si Gerald na tinapik niya si Aiden sa kanyang likuran ay hindi niya ito itinuturing na lahat. Nakaramdam ng bahagyang napahiya na purihin ni Gerald, ang grinning na si Aiden ay pagkatapos ay mabulok ang likuran ng kanyang ulo habang sinabi niya, ito ay isang pangunahing obserbasyon. Hindi alintana, hindi ko akalain na dapat nating ilipat muna. Gayunpaman, tiyak na gumawa kami ng kaunting pag-unlad sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng lugar na ito, sagot ni Gerald. Ha, bakit? Panipi. Tulad ng sinabi mo, marahil ay nag-iwan sila ng isang bangkos ng mga bagay-bagay dito. Gayunpaman, kung sila ay nag-iiwan lamang ng mga bagay, bakit kailangan nilang gumugol ng maraming oras dito? Ang katotohanan na nagkalat din sila sa paligid ng lugar sa kanilang oras dito ay humahantong sa akin na maniwala na marahil ay inilibing nila ang mga bitag. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol dito sa sandaling bumalik tayo sa kotse, paliwanag ni Gerald nang makarating siya sa kanyang mga paa. Kabanata 2305. Tama, ungol ni Aiden sa isang walang magawa na tono. Habang mayroon siyang pakiramdam na si Lindsay ay tiyak na naroroon, dahil ipinagbabawal siya ni Gerald na pumasok, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi alintana, pagkatapos makapasok sa kotse, agad na sinimulan ni Gerald ang pag-aayos ng mga kotse ng militar. Matapos magmaneho ng kaunti, sinenyasan siyang sabihin, tulad ng sinabi ko, marahil ay mayroon silang mga traps na inilibing sa paligid ng lugar. Pagdaragdag nito sa katotohanan na marahil ay may mga taong nagbabantay sa paligid, mas gugustuhin kung hindi mapanganib na mahuli habang sinusubukan na iligtas siya. Kung nabigo tayo at napansin, ang pag-save sa kanya sa hinaharap ay magiging mahirap. Panipi. Di nagtagal, nahuli nila muli ang mga kotse ng militar, at mabilis na bumagal si Gerald upang mapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa kanila. Sa puntong iyon, halos pinalaya ni Aiden ang kanyang sarili, na humahantong sa kanya na magbulong, mabuti, kahit papaano, alam natin ngayon na si Lindsay ay marahil ay naroroon. Mula sa kung paano naging Shady Maddox, sumasang-ayon ako, sabi ni Gerald na tumango habang nagpapatuloy sila kasunod ng mga kotse hanggang sa huli ay nakarating sila sa base ng militar. Naturally, hindi sinunod ni Gerald ang mga ito, at sa halip ay nagsimulang magmaneho pabalik sa Grove Manor. Ito ay bandang 2 sa umaga nang sa wakas ay nakabalik na sila. Bago pumasok sa kanilang mga silid ng panauhin, siniguro ni Gerald na tumingin kay Aiden bago sabihin, subukang huwag mag-isip ng labis tungkol sa gabing ito at magpahinga. Gusto ko, sagot ni Aiden na may isang matatag na tumango. Nodding bilang tugon, papasok na si Gerald sa kanyang silid nang biglang tumakbo ang butler habang nagsasabing, Mr. Crawford. Inutusan ako ni Master na akayin ka sa kanya sa pangalawang bumalik ka. Sinabi niya na ito ay lubos na kagyat. Panipi. Ano ang issue? Tanong ni Gerald habang lumingon siya upang tumingin sa butler. Hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, kasunod ng isang tawag na gumawa ng master na nakasimangot, sinabi niya sa akin na bantayan ang sistema ng pagsubaybay at upang sabihin din sa iyo na makipagkita sa kanya sa pangalawang bumalik ka, sagot ng butler habang umiling-iling siya. Sumimangot ng bahagya, sumagot si Gerald, humantong sa daan, kung gayon. Gamit nito, pinangunahan ng butler ang duo kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Lucian. Ang pangalawa ay pinasok nila, agad silang binati ng isang ulap ng usok ng sigarilyo. Sa pagtingin sa ashtray na napuno ng mga butts ng sigarilyo, si Aiden na nag-aalala na ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Lindsay ay sinenyasan na tanungin, tumawag ka sa amin, G. Grub. Sa katunayan, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa Maddox mga 2 oras na ang nakakaraan, sagot ni Lucian habang siya ay nag-puff sa kanyang sigarilyo. Ano? Ngunit siya ay nasa isang liblib na lugar na matatagpuan sa kanluran ng base ng militar noon, binulong ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Hindi pinapansin ang pahayag ni Gerald, sinabi ni Aiden, well, ano ang sinabi niya? Inaanyayahan niya ako at ang mga mula sa ilang iba pang mga pangunahing pamilya upang talakayin ang mga plano sa pag-unlad ng bawat pamilya sa isang pagkain. Sinabi rin ni Maddox na nais niyang magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan ang mga pamilya sa bawat isa upang mapagbuti ang ekonomiya ni Yanam, sagot ni Lucian.
Shock lang bilang tugon, hindi maiwasang sabihin ni Gerald, hindi ba siya ang namamahala sa mga dagat ng Yanem? Bakit siya nakikipag-ugnayan sa ekonomiya? Panipi. Sinasabi mo sa akin. Hindi alintana, tulad ng maaari mong hulaan, ang mga kaganapan na tulad nito ay karaniwang pinangasiwaan ng Ministry ng Pananalapi pati na rin ang Ministry ng Komersyo at Industriya. Sa pag-iisip nito, dahil sinisimulan ni Maddox ang inisyatibo upang patakbuhin ang kaganapan sa oras na ito, maaari ko lamang isipin na wala siyang kabutihan, sagot ni Lucian ng tumango. Hindi na kailangang ipalagay, tiyak na nagpaplano siya. Gayunpaman, dahil nais niyang hawakan ng labis ang isang pagdiriwang, magkasama tayo, sabi ni Gerald habang sinindihan niya ang isang sigarilyo. Ikaw, gusto mo ring pumunta? Tanong ni Lucian, medyo nagulat ang pakiramdam. Ngunit syempre, dahil nais niyang patayin ako ng marami, maaari ko ring kunin ang pagkakataong iyon upang makilala siya, sagot ni Gerald ng may ngiti. Kabanata 2306. Panipi tuldok. Fine, dadalhin kita. Gayunpaman, tandaan na inanyayahan ni Maddox ang mga tao mula sa maraming iba pang mga pamilya at kumpanya. Sa sinabi nito, kahit na ginagawang mahirap ang mga bagay para sa atin, hindi natin siya lalaban doon, sabi ni Lucian sa isang nababahala na tono. Tumawa ng malakas, sumagot lang si Gerald, huwag kang mag-alala, alam ko na. Panipi. Natutuwa akong marinig iyon. Bueno, inilalagay ito, paano natapos ang mga bagay? Nagawa mo bang hanapin kung saan nakalock si Lindsay? Tanong ni Lucian, nalulugod na marinig na si Gerald ay hindi nagpaplano na gumawa ng anumang pantal. Naririnig iyon, sinimulan ni Gerald na aitalye ang lahat ng nangyari sa nakaraang ilang oras. Kapag siya ay tapos na, ang nasiyahan na si Lucian na ngayon ay alam na si Gerald ay hindi ang uri ng tao na gumawa ng mga bagay na walang pasubali, ay sinenyasan na sabihin, mula sa mga hitsura nito, si Lindsay ay marahil ay nakalock doon. Gayunpaman, natutuwa ako na hindi ka lamang nagmamadali. Narinig ko ang maraming masamang alingaw-ngaw tungkol sa malupit na taong iyon, at sigurado ako na na-trigger mo ang isa sa kanyang mga traps kung sinubukan mong iligtas siya kanina. Ano man ang kaso, ipagpatuloy natin ang talakayang ito pagkatapos ng maayos na pagsasaalang-alang sa lahat. Panipi. Nang makita na natapos na ang kanilang pag-uusap, tinanggal ng butler ang kanyang lalamunan bago sabihin, pagsasalita kung saan, ang auction ay nasa ilang araw. Nais mo bang simulan ang paggawa ng mga paghahanda, Master? Panipi. Handa na ba ang pera? Tanong ni Lucian. Lahat ay inihanda, kasama na ang pera. Nagpadala rin kami ng kota ng mga tao, ngunit hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung nakalimutan mo, ang auction ay gaganapin sa isang maliit na isla sa loob ng Yanam. Kasama nito. Sinabi, kakailanganin mong gumawa ng isang paglipat ng mga 3 araw mula ngayon upang makarating doon isang araw bago magsimula ang auction, paliwanag ng butler. Nang marinig iyon, lumingon si Lucian kay Gerald habang tinanong niya, mayroon ka bang problema? Hindi man, maaari akong pumunta anumang oras, sagot ni Gerald na may pag-urong. Pagkatapos sumali sa partido ng Maddox bukas at mag-alis ng susunod na araw, magtatapos kami ng maaga para sa isla sa 3 araw, sabi ni Lucian na tumango. Isang auction sa isang isla. Anong uri ng auction kahit na? Tanong ni Aidan. Mahabang kwento, ito ay isang auction para sa mga magsasaka, paliwanag ni Gerald. Kahit na tumanggi kang detalyado ito, maaari ba akong sumama? Tanong ni Aidan na tunay na nais na matuto ng higit pa tungkol sa mga magsasaka mula sa araw na nalaman niya na si Gerald ay isa. Sa kasamaang palad, mayroon lamang kaming 3 mga tiket, sagot ng butler. Nakikita ko kung ano ang isang awa, ungol ng masiraan ng loob na si Aidan. Gayunpaman, kung nais mong pumunta doon, hindi ko iniisip na ibigay sa iyo ang minahan. Pagkatapos ng lahat, nakibahagi na ako sa maraming katulad ng mga auction kasama si Master, kaya nawawala ang isa ay hindi nangangahulugang marami, sagot ng butler. Maaari ba akong? Tanong ni Aidan habang tinitingnan niya sina Gerald at Lucian. Hindi ko iniisip. Bukod sa, kung mananatili ang aking butler, bibigyan niya ng kaalaman kung may mali, sagot ni Lucian pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ngunit, hindi ako eksaktong isang magsasaka, mabuti ba kung sumama ako? Tanong ni Aidan, ngayon ay medyo nag-aalala. Oo, huwag mag-alala tungkol doon. Marami sa mga dadalo ay hindi mga magsasaka, nakikita mo. Pagkatapos ng lahat, bukod sa mga item na maaaring magamit ng mga magsasaka, ang mga bihirang halaman at mineral na may iba't ibang mga espesyal na epekto ay magiging para sa auction. Sa sinabi nito, marami sa mga kalahok ang magiging regular na tao mula sa malalaking pamilya, paliwanag ni Lucian. Well, mabuti na marinig, ungol ni Aidan na may isang hininga na buntong hininga. Sa katunayan,
Hindi alintana, huli na, kaya magpatuloy at magpahinga, sagot ni Lucian na may hikaw. Matapat, pupunta siya sa kama na ang nakaraan ay bumalik si Gerald ng mas maaga. Kabanata 2307. Anuman, pagkatapos na bumalik sa kanyang silid, nagsimulang mag-isip si Gerald tungkol sa lahat ng nangyari ngayong gabi. Tulad ng para kay Maddox, makikita siyang nakaupo bago ang ilan sa kanyang mga confidant sa isang high-end villa malapit sa base ng militar na may isang baso ng pulang alak sa kamay. Matapos itong ibagsak, sinenyasan siyang sabihin, sige, sa sandaling bumalik ka, nais kong sabihin ng lahat na sabihin sa iyong mga subordinate na magbihis ng matalino bukas, nakuha iyon. Alam namin. Huwag kang mag-alala, ang lahat ay handa ng maayos. Ang mga bagay ay tiyak na magiging perpekto bukas, sagot ng isa sa mga confidants pagkatapos tingnan ang iba. Parin, sigurado ka ba na si Gerald ay darating bukas, Deputy Captain? Nagtanong ng isang kalbo na confidential. Bakit hindi siya? Sagot ni Maddox habang ibinuhos niya ang kanyang sarili ng isa pang baso ng alak. Ibig kong sabihin, mula nang pumasok siya sa Yanam, nawala ang lahat ng balita tungkol sa kanya, ungol ng kalbo na tao sa isang medyo nag-aalala na tono. Siya, para sa isa, ay nasa tabi ni Maddox sa pinakamahabang panahon, na ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot na pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Habang iyon ay isang magandang katanungan, bakit hindi ka magsisimulang isaalang-alang kung saan makakapunta si Gerald mula nang siya ay dumating? Pagkatapos ng lahat, hindi na siya makatulog sa mga lansangan sa buong oras na ito, di ba? Sagot ni Maddox habang inilalagay niya ang kanyang baso ng alak. Well, baka natutulog siya sa isang hostel o guest house. Sabi ng kalbo na lalaki. O baka nasa bahay siya ng kaibigan, idinagdag ng isa pang confidential. Kahit na ang mga ito ay tiyak na mabubuhay na mga mungkahi, lahat kayo ay hindi pinansin ang katotohanan na halos isang linggo mula nang makuha namin si Lindsay. Sa pag-iisip nito, sigurado ako na naririnig na ng Grubs ang tungkol dito. Yamang tiyak na kukunin ni Gerald ang pagkakataon na matugunan ang mga Grubs pagdating, may dahilan ako na maniwala na hilingin ni Lucian ang kanyang tulong upang mailigtas ang batang babae. Dahil sa katotohanan na alam niya si Lindsay, tiyak na mapipilitang tumulong si Gerald. Hindi niya alam na nasa pagmamay-ari niya siya. Ipinahayag ang nakangiting Maddox sa isang tiwala na tono. Naiintindihan ko na ngayon. Tunay na ikaw ang pinakamatalinong tao sa loob ng aming base ng militar, Deputy Kapitan. Bulalas ng mga subordinate ng Maddox na hindi man lumapit upang makita ang paraan ng nakakita ng mga bagay ni Maddox. Ang katotohanan ay sinabihan, nagtataka sila kung bakit nais niyang ayusin ang isang partido sa negosyo sa labas ng Asul. Pagkatapos ng lahat, wala siyang nagawa na ganyan sa nakaraan. Ngayon, malinaw ang lahat sa araw. Ang flattery ay makakakuha ka kahit saan. Hindi alintana, sundin lamang at alamin mula sa akin at sinisiguro ko sa iyo na lahat kayo ay maitaguyod ng walang oras. Sa puntong iyon, aasahan ko na kayong lahat ay mag-isip ng kritikal at hawakan ng iba pang mga gawain para sa akin. Iyon lamang ang paraan na mapapabuti mo. Ipinahayag na si Maddox habang tinuturo niya ang mga ito. Naghihintay kami ng aming mga promo. Sinigawan ng mga kalalakihan habang nakayuko sila kay Maddox. Sinabi ni Well, alinmang paraan, siguraduhing suriin para sa anumang mga pagkadilim bukas. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Kung si Gerald ay nangahas na lumapit, sa wakas ay makukuha natin siya. Kasunod nito, papatayin ko na si Lindsay bago ang kanyang mga mata. Ipinahayag na Maddox. Matapos ang pulong ay naantala, hindi maiwasang mapigilan ni Maddox na bumalik siya sa kanyang silid. Siya, para sa isa, ay sigurado na si Gerald ay hindi makatakas sa kanyang pagkakahawak sa oras na ito, kahit gaano siya kalakas. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakita na ni Gerald. Sa lahat ng kanyang mga plano. Mabilis na pasulong sa susunod na araw, si Gerald ay hindi nakikilalang nanatili sa kama noong nakaraang madaling araw. Pagkatapos ng lahat, ngayon na siya ay pansamantalang naglagay ng pananaliksik sa pagnanasa sa isla at mayroon na siyang kaunting impormasyon sa kaso ni Lindsay, wala siyang magagawa ngunit maghintay na lumahok sa partido ni Maddox ng gabing iyon. Marahil ay makakakuha siya ng karagdagang impormasyon doon. Nakahiga sa kama, hindi niya maiwasang isipin ang lahat na naranasan niya sa mga nakaraang buwan upang malaman lamang ang higit pa tungkol sa pagnanasa sa isla. Kabanata 2308. Nang walang oras, dumating ang gabi, at nalinis si Gerald bago magbago sa isang magandang hanay ng mga damit. Kahit na ang kaganapan ay inayos ng Maddox, ang isang partido ay isang partido, kaya kailangan niyang tiyakin na siya ay hindi bababa sa bihis. Anuman, sa sandaling handa si Lucian, silang dalawa ay umalis sa manor upang magtungo sa villa ng Maddox kung saan gaganapin ang partido.
Ang villa mismo ay 2 kalye lamang ang layo mula sa base ng militar, kaya ang mga sundalo ay makikita na nagpapatrolya sa lugar sa buong araw. Bukod sa Madex, ang high-end na kapitbahayan ng villa na ito ay kung saan ang karamihan sa mga pinuno ng militar kasama na si Carter ay nanatili. Sa halip na magkakaugnay, ang bawat isa sa mga villa ay itinayo ng paisa-isa na may magkahiwalay na mga landas sa pag-access at maliit na hardin. Ano man ang kaso, sa pagpasok ng kotse, si Lucian sa halip na sabihin sa driver na simulan ang kotse ay sinenyasan na tumingin kay Gerald bago magtanong, matapat, sa palagay mo ba dapat nating dalhin ang ilang iba pa? Pagkatapos ng lahat, kung ang Madex ay talagang sinusubukan na ay set up kami, tatapusin kita ng pasanin ka dahil kakailanganin mong ito ng pagprotekta sa akin. Panipi. Habang nakikita ko kung saan ka nanggaling, sa huli, naramdaman kong kailangan kong protektahan ang dalawa sa halip na mag-isa ka. Sa sinabi nito, ang pagdadala ng mas maraming mga tao ay magiging mas mahirap para sa akin, sagot ni Gerald na alam na hindi bababa sa may kakayahang protektahan si Lucian hanggat siya ay nag-iisa mula sa pinakamapanganib na mga sitwasyon. Nakikita ko, well, mag-aalaga ako, kung gayon, ungol ni Lucian bago mag-choke lang awkwardly. Sa katunayan, alinmang paraan, hayaan mo na siyang salubungin, sagot ni Gerald habang nakasandal siya sa kanyang upuan bago isara ang kanyang mga mata. Naririnig iyon, pagkatapos ay tumango si Lucian sa kanyang driver, at ang kotse ay nabuhay ng ilang segundo lamang. Samantala, alam kung gaano sila may kakayahang bawat isa, hindi maiwasang sabihin ni Madex, tunay na mga elite sa mga elite. Naririnig iyon, ang kanyang confidential ay sumulong bago magulat, binigyan ko na sila ng isang buong araw na halaga ng espesyal na pagsasanay para sa kaganapang ito, Deputy Captain. Kapag lumitaw si Gerald, siguradong handa silang mag-snipe ng kanyang ulo. Panipi. At sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong patay si Gerald? Sagot ni Madex na may nakataas na kilay. Ha! Ngunit, kung gayon bakit mo inayos ang partido na ito at humiling para sa lahat ng mga sniper na ito? Nagtanong sa nakakagulat na confidential na ipinapalagay na ang lahat ay inihanda sa ganitong paraan upang matapos si Gerald. Gamitin ang iyong ulo at huwag magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat. Grumbled Madex habang tinutuya niya ang kanyang tabako laban sa leeg ng kanyang confidant. Ang pag-agos mula sa nakamamatay na sakit, ang confidential pagkatapos ay tumalikod habang si Madex ay sumulpot sa kanyang tabako at inutusan, sige, sapat na dili pagduduwal. Tumungo sa iyong mga kaukulang posisyon at ihanda ang iyong sarili. Tandaan, walang nag-shoot maliban kung bibigyan ko ng order. Panipi. Sa oras na ang 20 snipers ay nakakuha ng posisyon sa buong villa, ang langit ay nagsisimula ng dumilim. Parami ng parami ang mga bisita na nagsisimula na ring dumating, at lahat ng mga ito ay pinag-uusapan kung bakit inanyayahan sila ni Madex doon. Habang nalilito silang lahat sila ay nagmamadali pa rin dahil alam nila kung gaano kataas ang katayuan ni Madex, bilang deputy kapitan at lahat. Nakatayo sa tuktok na palapag ng villa, inilagay ni Madex ang kanyang kamay laban sa isang bintana habang siya ay sumilip, patuloy na nagbabantay sa pagdating ni Gerald. Nang sa wakas ay nakita niya ang kabataan na naglabas ng kotse, agad nang ngumiti si Madex habang sinaksak niya ang kanyang kamao sa windowsill. Huminga ng malalim, sinabi niya sa isang makasalanang tono, Gerald. Kaya't kasama mo talaga ang grubs. Panipi. Kabanata 2309. Na lumipat sa Gerald, siya at si Lucian ay makikita na naglalakad papunta sa villa, na iniwan ng kanilang driver sa likuran ng kotse. Nang makita si Lucian, ang lahat ng nasa villa ay agad na nag-cup ng kanilang mga kamay habang binabati nila, Mr. Grub. Panipi. Kahit na ang Grubs ay walang pinakamahusay na mga pag-aari sa bansa, sila ay isang pamilya pa rin, kaya tiyak na karapat dapat silang igalang. Hindi alintana, ngumiti lang si Lucian habang sumagot siya, gabi, lahat. Sino ang binata na iyon? Si G. Grub. At nasaan si Frey? Tanong ng isa sa mga miyembro sa karamihan, na hinihimok ang lahat na tumingin kay Gerald. Tama silang mausisa dahil kilala si Lucian sa pagdala kay Frey anuman ang kaganapan. Hindi man. Ang kanyang mga biological na anak na lalaki ay binigyan ng tama. Ang pakikipaglaban sa paghihimok na sumimangot ng marinig ang pangalan ng kanyang anak, mabilis na pinamamahalaang ni Lucian ang kanyang sarili bago sumagot, ito si Gerald Crawford, at isang mahalagang panauhin ng aking pamilya. Dinala ko siya sa pag-asang ipakilala sa kanya ang inyong lahat. Panipi. G. Gerald. Bulalas ng maraming tao mula sa karamihan, na malinaw na kinilala nila ang pangalan. Pagkatapos ay muli, imposibleng kalimutan matapos ang taong iyon ay naganap sa kanilang bansa noon. Nararapat kung gaano katindi ang lahat, mabilis na tinapik ni Gerald ang kanyang mga kamay bago sabihin, pagbati.
Bago ako sa lugar na ito, kaya mag-aalaga ako mula ngayon. Panipi Pansarang Panaklong. Nang marinig na ito ang kanyang unang pagkakataon dito, ang lahat ay agad na huminga ng hininga. Dahil narinig lamang nila ang tungkol sa pangalan ni Gerald, mabilis nilang ipinapalagay na ang kabataan na ito ay nagbahagi lamang ng parehong pangalan tulad ng iba pang mas mapanganib na Gerald. Sa pag-iisip nito, ang ilang mga tao mula sa karamihan ng tao ay nagsimulang sabihin, ngunit syempre. Ang isang panauhin ng Grubs ay isang panauhin sa atin. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap. Panipi. Sa totoo lang, bukod sa iyong mabuting pag-uugali, mukhang gwapo ka rin. Sigurado ako na ikaw ay isang mas pinong tao sa hinaharap. Panipi. Matapos lumakad ang duo sa dagat ng mga papuri, dahan-daang nagsimulang magbahagi ng mga detalye ang karamihan sa mga pag-aari nila, kasama ang ilan kahit na nagsisimula ng talakayin ang mga potensyal na pakikipagtulungan. Kahit na ang eksena ay naging maingay, ipinakita ng pangalawang Maddox ang kanyang sarili, ang lahat ay agad na tumahimik. Maya-maya na tinitingnan si Gerald, si Maddox pagkatapos ay nagpanggap na hindi makita ang kabataan bago masigasig na nagpapahayag, pagbati, lahat. Mangyaring lumipat sa banquet hall. Panipi. Habang napansin niya ang leer ni Maddox, pinili lang ni Gerald na huwag pansinin ito. Alinmang paraan, ang 2,000 square feet banquet hall ay matatagpuan sa tabi ng villa, at karaniwang ginagamit ni Maddox ang lugar para sa alinman sa pag-aayos ng mga panlipunang aktibidad para sa mga miyembro ng militar o para sa nakakaaliw na mga panauhin. Habang ang lahat ay nagsimulang maglakad patungo sa bulwagan, siniguro nina Lucian at Gerald na mawala sa likuran ng grupo. Kapag ang karamihan sa kanila ay lumakad sa mga pintuan ng bulwagan, si Lucian ay nagkataon na bamulong, may mali ba? Ano sa palagay mo? Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Si Gerald, para sa isa, ay naramdaman na ang pagkakaroon ng maraming mga sniper mula sa sandaling nakarating siya sa villa, at sigurado siya na may higit pa na hindi pa niya natukoy. Tiyak na inihanda ni Maddox ang isang malaking sorpresa para kay Gerald. Nodding bilang tugon, si Lucian pagkatapos ay nagbuntong hininga bago sabihin, mag-ingat ka lang kung kinakailangan, ipagbigay alam sa akin ang anumang panganib ng maaga upang hindi ako magtapos ng pasanin ka. Huwag kang mag-alala, walang anumang panganib, sagot ni Gerald na tumango. Hindi alintana, sa sandaling ang lahat ay pumasok sa bulwagan kasama sina Gerald at Lucian, ang mga pintuan sa banquet hall ay dahan-daang sarado. Kabanata 2310. Ang pangalawa na nangyari, ang mga sniper na nagsisinungaling ay agad na sumugod sa labas ng banal na bulwagan, mahusay na nakapalibot sa lugar ng walang oras na flat habang sila ay hinihintay ang utos ni Maddox mula sa labas. Samantala, sa loob ng piging hall, tinanggal ni Maddox ang kanyang lalamunan bago ipahayag, salamat sa lahat sa pagdalo ngayong gabi. Habang ang ilan ay maaaring sabihin na ang militar ay hindi dapat kasangkot sa ekonomiya ng bansa, sinasabi ko kung hindi man. Totoo kaming interesado na malaman kung paano mo rin lahat ang umuunlad. Sa sinabi nito, simulan nating talakayin ang susunod na hakbang sa pagpapabuti ng ekonomiya ni Yanam. Panipi. Sinabi ni Ash na ang lahat, siniguro ni Maddox na hindi kahit na magmukhang isang Gerald dahil sa takot na ang kanyang tunay na hangarin ay magtatapos sa pagkalantad. Ang tulala na iyon ay sa wakas ay magiging kanya. Sa kasamaang palad para sa Maddox, nakita na ni Gerald ang lahat ng kanyang mga plano. Ano man ang kaso, si Maddox pagkatapos ay tumingin kay Lucian na tinitiyak na casual na sumulyap kay Gerald sa proseso bago idagdag, bakit hindi kami magsisimula sa iyo, Lucian? Ibahagi kung ano ang susunod na hakbang para sa iyong pamilya. Panipi. Kahit na ang mga Grubs ay wala ng maraming mga pag-aari kung ihahambing sa iba dito, matapat akong nasiyahan hanggat maaari kong panatilihin ang mga ito at tumatakbo. Sa sinabi nito, ang aking pamilya ay magpapatuloy na gawin kung ano ang laging ginagawa. Gayunpaman, hindi kami laban sa pagbabago, kaya ibahagi ang iyong mga plano sa amin. Sagot ni Lucian na pansamantalang nahuli sa bantay habang sumagot siya sa isang burokratikong paraan. Well, sinabi. Kumusta naman ang iba? Sinabi ni Maddox na may isang tumango, malinaw na hindi nagpaplano na gumawa ng anuman. Mayroon akong ilang mga bagay na binalak. Mula pa ng iyon ang insidente, ang tatlong pangunahing mga pag-aari ng pamilya, ay bumaba. Kung patuloy lang nating hindi papansinin iyon, ang ating ekonomiya ay maaaring negatibong apektado. Sa sinabi nito, dahil ang aking pamilya ay nasa industriya ng pagkain, pinaplano kong makuha ang lahat ng mga pabrika ng pagkain na kabilang sa mga jewels. Ano sa palagay mo? Nagtanong ng isang gitnang may edad na tao na nagbibigay ng isang suit sa halip malakas. Sa palagay ko ito ay isang mahusay na ideya. Kung kailangan mo ng anuman, ipaalam sa akin at susubukan ng militar ang aming makakaya upang matupad ang iyong mga pangangailangan.
Sagot ni Maddox nang walang kaunting pag-aalangan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang interes sa kung sino ang gumawa ng trabaho. Gayunpaman, hindi siya laban sa pagkuha ng mga pangmatagalang benepisyo mula sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila ngayon. Pinahahalagahan ko ang puna, Deputy Kapitan. Ipinahayag ang gitnang may edad na tao na may baw. Tulad ng para sa aking pamilya, wala kaming mga plano upang higit pang umunlad, kaya gagawin namin ang katulad ng Grubs. Kahit na, pinahahalagahan ko pa rin ang tulong mula sa militar. Sinabi ng isa pang gitnang may edad. Ngunit syempre, makakatulong kami. Makipag-ugnay lamang sa aking kalihim tuwing kailangan mo ng tulong. Sagot ni Maddox. Iyon, binulong ng gitnang may edad na tao na nararamdaman ng wasto. Pagkatapos ng lahat, sa buong maraming taon niyang paggawa ng negosyo, hindi isang beses na nakisali sa mga mula sa militar. Ngunit narito si Maddox ay, sinabi sa kanya na makipag-ugnay lamang sa kanyang kalihim. Dahil kailan nagsimulang makisali ang militar sa ekonomiya ni Yanem. Tiyak na hindi ito makakatulong na ang Maddox ay tunog na seryoso tungkol sa lahat ng ito. Ano mang mga katanungan? Tanong ni Maddox. Hindi, ako, ay nagtataka lamang kung paano kita dapat bayaran para sa iyong tulong. Sumagot ang gitnang may edad na matapos na mabilis na gumawa ng isang bagay, alam na siya ay nagkakaproblema kung ipinahayag niya ang kanyang tunay na mga saloobin. Tumatawa bilang tugon, simpleng sinabi ni Maddox, lahat tayo ng mga tao ng Yanem, hindi ba tayo? Ginagawa ko lang ang aking bahagi bilang isang mamamayan. Gayon din, naisip ko na ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala kayo, kaya huwag mag-alala tungkol sa pagbabayad ng aking tulong. Panipi. Pakinggan. Pakinggan. Ipinahayag ang lahat, hindi makakatulong sa kanilang sarili mula sa paghinga ng mga buntong hininga. Kabanata 2311. Hindi alintana, sapat na pag-uusap. Maaari kang makipag-ugnay sa aking kalihim kapag dumating ang oras, ngunit sa ngayon, maghukay. Hindi na kailangang pigilan lamang dahil ako ang representante na kapitan. Panipi. Ipinahayag na Maddox na may isang alon ng kanyang kamay na nag-uudyok sa ilang mga lingkod na magsimulang maghatid ng pinggan at inumin. Tulad ng kung ang lahat ay simple, kung ang kanyang mga salita ay tunay, kung gayon ang Maddox na tinitingnan namin ay isang pekeng. Sneered Lucian sa isang malambot na tono. Alinmang paraan, makikita natin kung paano pupunta ang mga bagay. Gayunpaman, hindi ko akalain na siya ay sapat na matapang na magdulot ng gulo bago ang napakaraming tao, sagot ni Gerald habang nagsimula siyang kumain. Hindi ka ba nag-aalala na susubukan niyang lason ka? Muttered Lucian sa isang bahagyang nababahala na tono. Kahit na siya, ang kanyang lason marahil ay hindi ako makakaapekto sa lahat. Tandaan, hindi ako ordinaryong tao, sagot ni Gerald na may ngiti. Tama ka. Bueno. Sa palagay ko ay maghuhukay din ako. Sinabi ni Lucian na hindi itinuturing na mas maaga. Tanging ang isang taong may mataas na paglilinang tulad ni Gerald ay makakakuha ng salamin sa debosyon sa unang lugar. Sa sinabi nito, ang mga ordinaryong lason ay tiyak na hindi epektibo sa isang katulad niya. Alinmang paraan, mabilis na natapos ni Gerald ang kanyang pagkain bago itinaas ang kanyang kamay habang sinabi niya, Deputy Captain. Maaari ba akong magkaroon ng isa pang set? Hindi pa ako puno. Panipi. Kahit na hindi niya inaasahan na si Gerald ay tumawag lamang sa kanya ng ganyan, ngumiti lang si Maddox habang nahaharap niya ang isa sa mga tagapaglingkod bago mag-order, ngunit syempre. Paglilingkod sa batang lalaki na mas maraming pagkain. Panipi. Para kay Maddox, ang katotohanan na ginamit ni Gerald ang gayong palakaibigan na tono upang makipag-usap sa kanya ay dapat na nangangahulugang hindi niya alam ang kanyang mga plano. Sa pag-iisip nito, hindi iniisip ni Maddox ang kahilingan ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang batang lalaki ay diretso sa impyerno sa sandaling siya ay puno. Matapos mag-isip tungkol dito ng kaunti, lumingon si Maddox kay Lucian bago sabihin, Lucian. Oo, may magagawa ba ako para sa iyo, Deputy Captain? Tanong ni Lucian habang ibinaba niya ang kanyang tinidor at kutsara. Sa totoo lang, ngayon na iniisip ko ito, sino ang binata sa tabi mo? Hindi ko naalala na makita siya bago ito, sagot ni Maddox habang tinitingnan niya si Gerald. Ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford at siya ay panauhin ng Grubs. Dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng maraming mga pag-aari sa Weston, dinala ko siya upang palawakin ang kanyang mga abot-tanaw. Sino ang nakakaalam, maaari niyang tapusin ang pakikipagtulungan sa ilan sa mga bosses dito. Ipinaliwanag ni Lucian. Narinig ko na ang mga kumpanya mula sa Weston ay kilala sa kanilang katapatan at integridad. Panipi. Parehong dito. Ako ay para sa isang pakikipagtulungan. Bulalas ng ilan sa mga naruroon.
Alam ng lahat na hindi lamang magdadala si Lucian ng isang tao ng random. Sa sinabi nito, kahit na hindi tinukoy ni Lucian ang mga uri ng pag-aari ng pamilya ni Gerald, sigurado ang mga dadalo na sila ay malaki. Pagkatapos ng lahat, bakit pa magalang si Lucian kay Gerald? Gerald Crawford. Hindi ba iyon ang pangalan ng taong nagdulot ng kaunting kaguluhan sa ating bansa habang bumalik? Sagot ni Maddox na may bahagyang nakasimangot, nagpapanggap pa rin na hindi niya alam kung sino si Gerald. Naririnig iyon, pagkatapos ay nakarating si Gerald sa kanyang mga paa bago ay kapong ang kanyang mga kamay bago si Maddox nang sinabi niya, tiniyak ko sa iyo na ibinabahagi lamang namin ang parehong pangalan, Deputy Captain. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ito ang aking unang pagkakataon sa Yanam, ngunit ako rin ay isang ordinaryong tao. Walang paraan na makakagawa ako ng anumang uri ng kaguluhan. Panipi. Panipi tuldok. Nakikita ko. Totoo na, maraming mga tao sa planeta ang nagbabahagi ng parehong pangalan. Alinmang paraan, medyo interesado ako sa Weston, kaya bakit hindi ka manatiling bumalik at ipakilala ako sa ilan sa iyong mga pag-aari pagkatapos ng pagdiriwang. Sino ang nakakaalam, maaari kong mapadali ang iyong pakikipagtulungan sa mga nasa Yanam. Sneered Maddox. Kabanata 2312. Kahit na ang mga kamay ni Lucian ay agad na nagsimulang manginig, sumagot lang si Gerald, bakit hindi? Maaari ko ring kunin ang pagkakataon na matuto ng higit pa tungkol sa Yanam. Panipi. Nang marinig iyon, hindi maiwasang bumulong si Lucian, bakit sa mundo ay pangako mo sa kanya na? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil gusto niya akong manatili ng labis, obligado lang ako, sagot ni Gerald na may malabong ngiti. Payagan akong paalalahanan sa iyo na medyo malapit pa rin kami sa base ng militar, kaya huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangan sa kanya. Tandaan, si Lindsay ay malamang na sa kanyang mga kamay, kaya kung papatayin mo siya, maaaring hindi na natin siya maibalik. Muttered Lucian na alam na si Gerald ay hindi madaling mawala. Kopyahin iyon, sagot ni Gerald na may kaunting tumango. Mabuting malaman, alinman sa paraan, susubukan ko ang aking makakaya na manatili sa iyo, sagot ni Lucian habang ipinagpatuloy niya ang pagkain, hindi nais na mahahanap siya ni Maddox. Di nagtagal, natapos ni Gerald ang kanyang pagkain at sumandal sa kanyang upuan na nakapikit ang kanyang mga mata. Bagaman mukhang siya ay nag-dose, ang totoo, si Gerald ay aktibong kumakalat ng kanyang mahahalagang chi upang makakuha ng isang mas mahusay na pagkaunawa sa kung ano ang nangyayari sa paligid ng mansyon. Sa oras na siya ay tapos na, naramdaman ni Gerald ang pagkakaroon ng 20 sniper at higit sa 100 mga sundalo ng espesyal na puwersa sa paligid ng lugar. Mayroong tila isang pangkat ng mga tao na nakapaligid sa panlabas din ng piging. Nang makita ang lahat ng pagsisikap na ginawa ni Maddox upang matrap siya, hindi maiwasang mapangiti si Gerald. Ito ay magiging basto sa kanya na huwag manatili. Samantala, si Maddox na walang kamalayan sa ginagawa ni Gerald ay makikita ang pakikipag-usap at pagtawa sa mga negosyante at patriarch na inanyayahan niya. Habang totoo na itinakda niya ang lahat upang makitungo lamang kay Gerald, hindi siya papasa ng pagkakataon na makapasok sa mga magagandang libro ng mga taong ito. Sa kanilang suporta, tiyak na magkakaroon siya ng mas madaling oras na pag-agaw sa posisyon ni Carter mula sa kanya sa hinaharap. Hindi alintana, natapos ang partido at halos lahat ay naiwan na nasiyahan. Pagkatapos ng lahat, binibigyan sila ni Maddox ng mga benepisyo na hindi katulad ng anumang iba pang opisyal ng militar na nagawa noong nakaraan. Siyempre, alam nila na kailangan nilang bumalik ng mas maraming komisyon sa kanya kapalit. Gayunpaman, dahil sila ay pa rin kumita ng higit pa, hindi nila nakita ang pagbabahagi ng isang bahagi ng kanilang mga kita sa Maddox bilang isang bagay na hindi kapaki-pakinabang. Nang wala ng ibang pag-uusapan, ang mga lasing na nasa edad na mga lalaki pagkatapos ay nag-hobby mula sa banquet hall habang sinasabi, well, aalisin muna tayo, Deputy Captain. Tiyak na babayaran ka namin sa sandaling malaya kami sa hinaharap. Panipi. Naturally, ang mga sundalo sa labas ay matagal nang umatras bago umalis ang mga kalalakihan. Ano man ang kaso, nang marinig iyon, si Maddox ay lumakad sa kanila nang may ngiti habang sumagot siya, huwag mag-atubiling darating anumang oras na gusto mo. Tiyakin kong panatilihin ang lahat ng iyong kumpanya. Panipi. Kapag naipalabas na niya ang lahat, agad na nawala ang ngiti ni Maddox nang tumango siya sa kanyang confidential bago gesturing patungo kay Gerald na nasa bulwagan pa rin. Nakakakita ng kanyang cue, ang confidential pagkatapos ay nakuha ang kanyang walkie-talkie bago sabihin sa mga sniper na maghanda. Kasunod nito, bumalik si Maddox sa piging at umupo sa tabi ni Lucian bago sabihin, alam mo, huli na ito, Lucian. Bakit hindi ka muna bumalik? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ako ng isang tao na magmaneho sa kanya sa bahay sa sandaling nakipag-usap ako sa kanya. Panipi.
Sa lahat ng nararapat na paggalang, ang bago ni Gerald sa lugar na ito, kaya hindi pa rin niya alam ang marami sa aming mga kaugalian. Dahil doon, iginiit ko na sinasabi ko, sagot ni Lucian na may bahagyang awkward ng ngiti, hindi nais na masaktan si Maddox. Mabuti, hindi ba? Sa huli, lahat kami ay isang beses na ordinaryong mga tao na nagtrabaho, kaya hindi ako gaanong nagmamalasakit sa mga formalidad. Bukod dito, hindi tulad ng magkakaroon tayo ng isang mahalagang pag-uusap o anupaman. Ito ay magiging isang palakaibigan na chat, sagot ni Maddox sa isang inis na tono. Fine. Pagkatapos, maaari ba akong maghintay sa labas? Ungol ni Lucian sa pagbibitiw. Kabanata 2313. Tumungo ka lang sa una. Makakakuha ako ng isang tao na ipadala siya sa bahay mamaya, sagot ni Maddox ng isang alon ng kanyang kamay. Kahit na malinaw na nag-aalala siya, ang lahat ng maaaring gawin ni Lucian ay tumango habang dahan-daang umalis sa lugar. Sa paglabas niya, gayunpaman, naalala niya ang sinabi ni Jobson tungkol sa lakas ni Gerald. Kung ang batang lalaki ay sapat na malakas upang ilabas ang mga matatanda ng tatlong pangunahing pamilya, kung gayon si Maddox ay marahil ay wala sa kanya. Ang pag-iisip nito ay talagang nakatulong kay Lucian na makapagpahinga ng kaunti pa. Hindi alintana, sa sandaling nawala si Lucian, sinindihan ni Maddox ang isang sigarilyo bago linisin ang kanyang lalamunan tulad ng sinabi niya, kaya, anumang ideya kung bakit sinabi ko sa iyo na mag-isa na manatili? Hindi ang pinakamaliit na ideya, sagot ni Gerald sa isang walang malasakit na tono habang sinindihan niya ang kanyang sariling sigarilyo bago lumingon upang tumingin kay Maddox. Well, hindi lamang alam ng lahat na nanatili ka sa akin, ngunit alam din nila na panauhin ka ni Lucian. Sa sinabi nito, dapat bang mangyari sa akin, tiyak na magdurusa ang grubs. Kinutya si Maddox habang tinatawid niya ang kanyang mga binti, tunog na parang kontrolado niya ang lahat. Gumagawa ka ng isang patas na punto, sagot ni Gerald. Siyempre, ginagawa ko. Alinmang paraan, payagan akong sabihin na talagang hindi ko inaasahan na ikaw ay matapang na bumalik sa Yanam. Basta alam mo, ang pangalawa ay nakita ka namin sa dagat, ang una kong aksyon ay ang magmungkahi kay Carter na magpadala ng isang armada upang wakasan ka. Upang isipin na ang duwag ng isang tao ay tatanggihan ang aking ideya. Kung nakinig lang siya sa akin, patay ka na ngayon. Wala kang karapatang umupo sa harap ko, nakuha iyon. Ungol na Maddox. Kahit na sinabi niya iyon, hindi niya maiwasang mapasalamat na tinanggihan ni Carter ang kanyang ideya noon. Pagkatapos ng lahat, kung namatay si Gerald noon, marahil ay hindi kukunin ni Maddox ang kanyang pagkakataon na palitan si Carter bilang kapitan sa pamamagitan ng pag-angkin ng kaluwalhatian ng pagpatay mismo kay Gerald sa lalong madaling panahon. Habang hindi na siya nagagalit sa kanya, naiinis pa rin si Maddox sa duwag ni Carter. Alinmang paraan, nang marinig iyon, si Gerald ay nagpanggap na walang kasalanan tulad ng sinabi niya, halika muli. Hindi ko makuha ang sinasabi mo. Panipi. O, gupitin ang kilos. Kami lang ang narito ngayon, sagot ni Maddox ng isang alon ng kanyang kamay. Hindi man lang nag-abala na maglaro, si Gerald na tunay na nadama na ang ginagawa ni Maddox ay walang kahulugan na tinanong lamang, fine, anuman, bakit gusto mo akong patay na ganyan? Natutuwa ka na nagtanong. Kapag ang balita tungkol sa akin pagpatay ay kumakalat ka, tiyak na may promote ako sa kapitan. Sabi ni Maddox habang siya ay bumangon bago dahan-daang naglalakad sa paligid ng batang lalaki. Gawin mo, kung gayon, sagot ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay laban sa mga armrests ng kanyang upuan habang nakasandal. Habang gusto ko, ako ang magiging punong sospek kung papatayin kita rito. Hindi mag-alala, tiyak na mahuhulog ka sa aking mga kamay sa susunod na mga araw, sabi ni Maddox habang umiling-iling siya. Medyo sigurado ka sa iyong sarili. Panipi. Para sa mabuting dahilan. Hindi alintana, alamin na pagdating ng oras, tiyak na darating ka sa akin ng masunurin, sagot ni Maddox. Inaasahan ko ito, kung gayon. Ngayon kung hihilingin mo ako, aalisin ko, si Deputy Captain, sabi ni Gerald habang nakarating siya sa kanyang mga paa bago itapon ang kanyang sigarilyo sa sahig. Ang pangalawa ay naglalakad siya, gayunpaman, agad siyang binati ng paningin ng 20 armadong lalaki, silang lahat ay naglalayong ang kanilang mga sniper rifle sa kanya. Kabanata 2314. Medyo labis na nakahihalin tulad, hindi ba sa palagay mo? Kinutya si Gerald bago ang choklang. Hindi matulungan. Pagkatapos ng lahat, marami akong prestihiyosong panauhin ngayon. Kailangang tiyakin na pinapanatili ko silang ligtas, alam mo. Alinmang paraan, humakbang at hayaan siyang umalis, sagot ni Maddox. Roger. Ipinahayag ang mga sniper bago gumawa ng paraan para kay Gerald.
Nanginginig lamang ang kanyang ulo, pagkatapos ay lumakad si Gerald sa labas ng villa habang pinapanood siya ng lahat na umalis. Di nagtagal, ang confidant ni Maddox ay sumakay sa panig ni Maddox bago bumulong, Deputy Kapitan. Iyon ang aming pinakamahusay na pagbaril sa pagpatay sa kanya. Bakit mo lang siya pinahintulutan na ganyan? Panipi. Ang pag-smack sa likod ng ulo ng kanyang confidant, si Maddox pagkatapos ay nagngangalit, kailangan ko bang baybayin ang lahat? Ang layunin ngayon ay upang makita kung sino si Gerald na nanatili. Ang huling bagay na gusto ko ay para sa kanya na magpatuloy sa pagiging radar. Ang paglalagay nito, kung makitungo tayo sa kanya ngayon, hindi lamang ang mga grubs pagkatapos ng ating mga ulo, ngunit ang Weston sa kabuuan ay magbibigay din sa atin ng problema. Panipi. Ako. Nakukuha ko ito ngayon. Pinaplano mong mapupuksa siya sa sandaling nalaman niya na mayroon kaming Lindsay at pagtatangka na mailigtas siya, tama. Whimpered ang confidant habang tinakpan niya ang kanyang ulo. Bingo! Kung ilalabas natin siya ng ganyan at ang lahat ay perpekto, kung gayon ang kanyang kamatayan ay tatawaging isang misteryosong pagkawala na hindi magpapahiwatig sa atin. Sinabi ni Maddox na napanood niya si Gerald sa wakas ay umalis sa kanyang paningin. Lumipat pabalik sa Gerald, bahagya siyang umalis sa villa nang makita niya ang kotse ng pamilyang Grub na nakapark na hindi masyadong malayo. Sa pagkakita kay Gerald, agad na lumabas si Lucian sa kotse bago magtanong, mabilis iyon. Bakit ka mabilis na umalis? Ginawa ba niya ang mga bagay para sa iyo? Panipi. Ang paglalagay nito, bakit hindi ka umuwi, G? Grub. Tanong ni Gerald nang sumakay siya sa kotse. Nag-aalala lang ako para sa iyong kaligtasan. Naisip ko na hanggat narito ako, hindi sila maglakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, sagot ni Lucian na may hininga na ngayon na alam niyang ligtas si Gerald. Hindi niya ako manggahas na patayin ako o wala ka. Bukod dito, ang kanyang mga tauhan ay hindi ko matatalo sa una, sabi ni Gerald nang walang pag-aalala sa mundo. Ang kanyang mga kalalakihan. Tanong ni Lucian, medyo nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, tinanong niya dati si Gerald kung naramdaman niya ang anumang panganib, ngunit ang batang lalaki ay simpleng pinagpalit ang tanong. Sa katunayan, 20 snipers at halos 100 mga sundalo ng espesyal na puwersa, upang maging eksaktong. Itinago nila ang buong villa sa buong oras na ito, sagot ni Gerald habang tinapik niya ang balikat ng driver, na hinihimok siyang magsimulang magmaneho. Diyos ko! Bulalas ang nagulat na si Lucian. Huwag kang mag-alala, lahat ito ay para lamang sa palabas. Marahil ay nais niyang takutin ako o isang bagay, sagot ni Gerald habang igulong niya ang window ng kotse upang tumingin sa paligid. Talagang nakakatakot iyon. Kung inutusan lamang ni Maddox ang kanyang mga sundalo na magbukas ng apoy, lahat tayo ay namatay doon at pagkatapos. Bulalas ni Lucian, ang kanyang noo ngayon ay nalubog sa malamig na pawis. Mamahinga. Tandaan, siya pa rin ang representante na kapitan ng mga dagat ni Yanam, kaya hindi siya makagawa ng gayong pagkakamali, sagot ni Gerald. Alinmang paraan, bumalik tayo, bahagyang lasing ako ng mas maaga ngunit ang pag-uusap na ito ay ganap na humihikbi sa akin, binulong ni Lucian habang igulong niya ang kanyang sariling bintana upang madama ang cool na simoy ng gabi sa kanyang mukha. Pinag-uusapan kung saan, wala na akong pag-aalinlangan na si Lindsay ay kasama si Maddox, sagot ni Gerald na may buntong hininga. Oh, may nabanggit ba siya tungkol sa kanya? Tanong nang nagulat na si Lucian. Kabanata 2315. Sinabi niya na mahuhulog ako sa kanyang pagkaunawa sa loob ng mga susunod na araw, kaya ano pa ang maaaring magpahiwatig? Sagot ni Gerald, matapat na nilibang sa kung paano kumpiyansa si Maddox. Well, na medyo kumpirmahin ito. Ang lahat ng mga bagay na natutunan mo noong gabing iyon ay medyo itinuro sa kanya na ang salarin pa rin. Alinmang paraan, ano ang susunod na hakbang? Sa kung gaano siya tiwala na tila sa kanyang plano, dapat mo talagang pigilin ang pag-arte, ungol ni Lucian sa isang nag-aalala na tono. Hihintayin ko lang siyang sabihin sa akin ang balita, sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang bintana. Malapit na itong hating gabi nang sa wakas ay bumalik na sila sa manor. Ang pangalawa ay lumabas sila ng kotse, agad na nagmamadali si Aiden, sumigaw, Gerald. Ang butler na may 2 payong sa kamay sa lalong madaling panahon ay naubusan din, na tumatawag, Master. Nang makatayo sa harap ni Gerald, agad na idinagdag ni Aiden, bakit hindi mo sinabi sa akin na umalis ka? Masusundan ko na magbigay ng labis na proteksyon. Panipi. Habang pinahahalagahan ko ang pag-iisip, marahil ay magtatapos ka na nangangailangan ng aking proteksyon sa halip, sagot ni Gerald ng isang chuckle habang tinapik niya ang balikat ni Aidan. Malakas na ulan ay tila magpapatuloy para sa isa pang linggo, Master. Sa sinabi nito, naghanda na ako ng ilang makapal na damit para sa inyong lahat.
Sa ganoong paraan, hindi ka masyadong malamig sa panahon ng auction, sabi ng butler habang nagbigay siya ng payong kay Gerald bago itaas ang isa sa itaas ng ulo ni Lucian. Hayaan itong umulan. Bihirang makakuha ng mahabang panahon ng malakas na pag-ulan, sagot ni Lucian. Sa katunayan, hindi alintana, ginawa ba ni Maddox ang mga bagay na mahirap para sa inyong dalawa? Tanong ng butler habang ang grupo ay nagsimulang maglakad pabalik sa manor. Hindi masyadong marami, kahit na siya ay may maraming mga lalaki na naghihintay, ungol ni Lucian na hindi makakatulong ngunit nanginginig sa pag-iisip. Inaakala kong ginawa niya ito dahil sa pag-alala na ang kanyang mga bisita ay mahahanap ang kanilang sarili sa panganib, sagot ng butler na kulang sa konteksto na mayroon sina Gerald at Lucian. Inaakala kong tama ka, sabi ni Gerald, na nagtatapos sa pag-uusap. Dahil ito ay nakaraan na ng hating gabi sa oras na pumasok sila sa manor, pinili ni Lucian na huwag sabihin ng marami at simpleng bumalik sa kanyang silid na ginagabayan ng kanyang butler upang magpahinga. Ang partido ay nagbigay sa kanya ng sapat na mga scares para sa isang gabi. Si Gerald mismo ay bumalik sa kanyang silid tulugan na sinundan ni Aidan. Ang paghang ng kanyang Amerikana sa aparador at nakikita na si Aiden ay walang hangarin na umalis, sinenyasan si Gerald na tanungin, hindi nagpaplano na magpahinga. Napahiya na ako sa hapon, kaya maraming pahinga ako. Hindi alintana, pinamamahalaang mo bang mangalap ng anumang mga pahiwatig habang nandoon ka? Tanong ni Aiden habang umiling-iling siya bago hilahin ang isang upuan para maupo si Gerald. Anong mga pahiwatig ang inaasahan mo? Sagot ni Gerald habang ibinuhos niya ang kanyang sarili ng isang baso ng tubig. Mga pahiwatig tungkol sa Miss Lawrence, syempre. Sabi ni Aidan. Sa palagay ko ay pinamamahalaan ko ang isang bagay. Magpatuloy, binulong ng nababalisa na si Aidan. Bueno, nakumpirma na si Lindsay ay nakuha sa kanya, sagot ni Gerald habang gestured siya para umupo si Aidan sa tabi niya. Matapos umupo, matiyagang naghintay si Aiden para magpatuloy si Gerald, gayunpaman, ang kabataan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng anumang sasabihin. Gamit nito, tinanong ni Aiden, ito ba? Ano ang tungkol sa kung si Lindsay ay nabilanggo pabalik sa kagubatan na lugar na iyon? Panipi. At paano ko malalaman ang tungkol doon? Sagot ni Gerald habang igulong niya ang kanyang mga mata. Ha, pagkatapos, ano ang dapat nating gawin? Muttered Aiden sa isang masiraan ng loob na tono. Malinaw na inaasahan niyang ibabalik ni Gerald ang maraming balita. Kabanata 2316. Ano pa ang magagawa natin? Naghihintay kami para sa mga balita na darating, syempre. Sa palagay mo ba ay madaling ilantad ang Maddox? Kinukuha mo ba siya bilang tanga? Sagot ni Gerald habang siya ay nag-rough ng buhok ni Aiden. Ang pagsipiliw ng kamay ni Gerald, pagkatapos ay sinabi ni Aiden, kaya, talagang magagawa natin. Tiyak. Tingnan, lubos na nakumpirma na kasama niya si Maddox ngayon, kaya ang naiwan na gawin ay maghintay para sa kanyang balita. Marahil ay hindi ito magiging isang mahabang paghihintay pa rin dahil nais niyang patayin ako ng sobra, sagot ni Gerald na may isang chuckle habang kumuha siya ng isa pang paghigop ng tubig. Pagkatapos ay ihanda natin ang ating sarili sa pansamantala, sabi ni Aiden habang siya ay nakaka-relax ng bahagya. Walang ihahanda. Pagkatapos ng lahat, hindi ka na makakatulong sa una, sagot ni Gerald. Ha? Bakit mo sasabihin iyon? Tanong ni Aiden, nararapat na nalilito. Aiden, mayroon ka lamang isang solong hukbo. Si Maddox ay may 20 sniper at hindi bababa sa 100 sundalo sa ilalim ng kanyang utos kanina. Sabihin mo sa akin kung paano mo pinaplano na tumulong. Panipi. Iyon, ungol ni Aiden habang tinitingnan niya ang kanyang tanging lamang bago tumahimik. Gayunpaman, hindi ko pa ilantad ang katotohanan na ako ay isang magsasaka kung maaari. Sa sinabi nito, dadalhin ko pa rin kayo. Pumunta tanungin si Lucian bukas upang makita kung makakakuha ka ng mas mahusay na kagamitan, sagot ni Gerald na may pag-urong. Ilantad. Gerald, sigurado ako na ang lahat sa Yanem ay nakakaalam na ikaw ay isang magsasaka. Sabi ni Aiden nang tumawa. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Hindi alintana, ngayon na iniisip ko ito, hayaan mo lang akong tanungin si Lucian tungkol sa kagamitan. Sana makakuha ako ng ilang mga mabubuti para sa amin, sagot ni Gerald na may buntong hininga. Nakuha ito, sabi ni Aiden habang tumango siya bilang tugon. Mabilis na pasulong sa susunod na araw, umalis si Gerald upang hanapin si Lucian sa pangalawang bumangon siya. Nang marinig kung ano ang sinabi ni Gerald, ang nagulat na Lucian ay hindi makakatulong ngunit tumugon, kailangan mo ng kagamitan.
Mabuti kung wala ka, kahit na naisip ko lang na tatanungin ko, sabi ni Gerald, na alam na ang mga baril ay hindi legal na makuha sa Yanam, na nangangahulugang kahit na ang mga pamilya na may mataas na katayuan tulad ng mga grubs ay may problema sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa kanila. Sa pag-iisip, bukod sa mga baril na pag-aari ng militar, ang lahat ng iba pang mga baril sa bansa ay marahil ay na-smuggled. Well, makakakuha ako ng ilan, ngunit kakailanganin ko ng ilang oras, anuman, bakit hinihiling mo sila sa labas ng asul? Tanong ni Lucian. Sabihin lang natin na hindi ko gusto ang maraming tao na natututo na ako ay isang magsasaka habang iligtas ako kay Lindsay. Sa sinabi nito, ang pagkakaroon ng mga baril ay tiyak na makakatulong sa pagpapanatiling lihim na iyon, sagot ni Gerald. Nakikita ko, paano ito? Magsasagawa ako ng ilang mga pag-aayos upang makita kung makakakuha ako ng ilang mga supply mula sa kagawaran ng digmaan. Marahil ay tatagal pa rin ng ilang araw, sabi ni Lucian, na sabik na tumulong hanggat nag-ambag ito sa pag-save kay Lindsay. Pinahahalagahan ko ang tulong, sagot ni Gerald. Ngayon, tandaan, ikaw ang gumagawa ng isang malaking pabor sa akin. Dapat ako ang nagpapasalamat sa iyo sa paglabas ng lahat upang may save ang aking pamangkin. Sabi ni Lucian sa isang tono ng tono. Bago tumugon si Gerald, nagpakita si butler ni Lucian at sinabing, "Oh. Kaya narito ka rin, G. Gerald, gaano ka maginhawa? Panipi, may bagay ba?" Tanong ni Lucian habang pinapanood niya ang kanyang butler jog. Kabanata 2317. Well, dahil sa lahat ng malakas na pag-ulan na ito, matapat na pinakamahusay kung umalis ka para sa isla ngayon. Kung hindi, maaaring mangyari ang mga pagkaantala at hindi mo nais na makaligtaan ang unang araw ng auction, di ba? Sabi ng butler. Novel drama. Naririnig iyon, lumingon si Lucian kay Gerald bago magtanong, mabuti ka bang umalis ngayon? Magaling akong pumunta, sagot ni Gerald na may pag-urong. Nodding bilang tugon, malapit nang umalis si Lucian nang bigla niyang naalala ang kahilingan ni Gerald. Gamit nito, lumingon siya muli sa kanyang butler bago sabihin, pinag-uusapan kung saan, gamitin ang mga koneksyon ng aming pamilya upang makakuha ng ilang mga baril. Ang higit pa, mas mabuti. Panipi. Mahirap iyon, ngunit susubukan ko ang aking makakaya, sagot ng butler na may bahagyang nababagabag na ekspresyon. Wala akong pakialam kahit na kailangan mong gumastos ng labis upang makakuha ng mga smuggle. Mahalaga sila para sa rescue mission, ipinahayag ni Lucian. Nang marinig iyon, ang butler ay walang pagpipilian kundi ang tumugon, naintindihan. Ngayon na wala na iyon, pumunta sa Aidan. Aalis kami sa lalong madaling panahon na tayo ay nag-iimpake. Tulad ng sinabi ni G. Shite. Ang ulan ay marahil ay hadlangan ng aming paglalakbay, kaya't mas maaga kaming lumabas, mas mabuti, sabi ni Lucian habang tinitingnan niya si Gerald. Mabilis na pasulong sa kalahating oras mamaya, lahat ng tatlo sa kanila ay nakapak na at handa ng pumunta. Matapos ang pagmamaneho ng kaunti, sa kalaunan ay nakarating sila sa port kung saan sila ay dadalhin sa isla bandang tanghali. Habang naglalakad ang trio sa maliit na pier, nakita nila na kahit isang dosenang maliit. Ang mga bangka ay namoored doon. Mula sa mga hitsura nito, sila ay inupahan ng mga organizador ng auction upang matulungan ang mga tao na makarating sa isla. Hindi alintana, kahit na ang mga bangka ay medyo maliit, magkasama, sila pa rin ang nakikita upang makita. Ano man ang kaso, pagkatapos na lumapit sa isang nakaupo na lalaki na nakasuot ng mahabang balabal, tinanong ni Lucian, gaano aming makarating sa isla? $20,000, sagot ng lalaki nang hindi man lang tumangala. Dito, sabi ni Lucian habang binibigyan niya ang lalaki ng isang kahoy na kahon na hindi nasisiyahan sa sobrang galit na presyo. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon ni Lucian dito, at naiiba ang presyo sa bawat oras. Gayunpaman, maswerte na sapat na siyang naghanda bago siya lumapit. Kinuha ang kahon, ang lalaki pagkatapos ay tumingin sa loob bago isara ito muli, kahit na hindi nag-abala upang mabilang ang eksaktong halaga sa loob. Kasunod nito, ibinigay niya ito sa ibang tao na nakatayo sa malapit na pagkatapos ay itapon ang cash sa kanyang sasakyan. Ang tatlo sa iyo, di ba? Magpatuloy, sabi ng lalaki habang tinuturo niya ang mga bangka. Habang sinimulan nila ang paglalakad sa pantalan, hindi maiwasang mapigilan ni Aiden, hindi ba medyo napakapangit ang pagpepresyo? 20,000 ay wala para sa mga dumedalo sa auction. Sa isang paraan, ang pagpepresyo ay kumikilos din bilang isang proseso ng screening upang magkakaiba sa pagitan ng mga talagang nais na lumahok at ang mga taong naririto lamang na umaasang makakuha ng kasiyahan, sagot ni Lucian habang nagpakita siya ng patunay ng kanyang pagbabayad sa pagdating sa isa sa mga maliliit na bangka.
Kasunod nito, ang tatlo ay naibigay na mga oars bago sila sumakay sa bangka at nagsimulang mag-rowing. Nakatingin sa paligid, nakita ni Gerald na marami pang iba ay nag-rowing din sa parehong direksyon. Bago siya magtaka kung gaano katagal kakailanganin nilang hilera, gayunpaman, isang buntot ang biglang nagsimulang sumabog. Habang ang hangin mismo ay hindi lahat ng malakas, pinayagan nito ang kanilang mga bangka na lumusat ng maayos. Alam mo, hindi ko talaga masimulan ang pag-unawa sa lakas na hawak ng auction organizer. Ungol ni Lucian habang tumigil siya sa pag-rowing at inilagay ang kanyang oar sa gilid. Sa katunayan, ito ay talagang iba pa, sabi ni Gerald na may tumango. Pagkatapos ng lahat, bukod sa katotohanan na maraming mga bangka sa paglipat, ang isla ay hindi pa nakikita. Gaano katindi ang tagapag-ayos kung nagawa nilang mag-conjure ng hangin upang ilipat ang mga ito mula sa saklaw na ito. Ang pag-iilaw ng isang sigarilyo habang nasisiyahan siya sa cool na simoy ng dagat, pagkatapos ay ungol ni Lucian, nagtataka ako kung ano ang magiging auction sa oras na ito. Naaalala ko ang pangwakas na item ng auction na isang mapa ng kayamanan sa huling oras na ginanap ang auction. Nakikita ko, nagsasalita kung saan, tumatanggap ba sila ng mga card. Tanong ni Gerald, naalala na si Lucian ay nagbayad ng cash kanina. Siyempre ginagawa nila. Hindi tulad ng mga ito ay ganap na nakahiwalay sa mundo. Gayunpaman, tandaan na ang lahat dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong dolyar, sagot ni Lucian na may tumango. Kabanata 2318. Natutuwa na marinig, sabi ni Gerald. Mayroon bang isang bagay na inaasahan mong bilhin? Tanong ni Lucian sa isang mausisa na tono. Wala sa partikular, kahit na kung may nakita akong mabuti, maaari akong magbid para dito, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Habang siya ay hindi isang malaking tagahanga ng mga auction, dahil ang isang ito ay gaganapin isang beses tuwing 5 taon, mayroon siyang pakiramdam na may mga bagay na makakakuha ng mga item na mahuli ang kanyang magarbong. Kung makatagpo siya ng isa, tiyak na magbid siya para dito. Pagkatapos ng lahat, ano ang pera kay Gerald? Mabuti, tama, ngunit muli, binabalaan ko na ang auction na ito ay hindi katulad ng anumang nakita mo sa Weston. Kapag nasa isla kami, kahit na ang mga random na item ng stall ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa sinabi nito, kakailanganin mo ng milyon-milyon upang bumili kahit isang solong item ng auction. Paliwanag ni Lucian, na umaasa na ang kanyang mga babala ay makakatulong kay Gerald na maiwasan ang labis na pagkabigo sa kanyang kawalan ng kapangyarihan ng pagbili sa ibang pagkakataon. Naiintindihan ko, sagot ni Gerald sa isang walang malasakit na tono. Pagkatapos ng lahat, alam na niya na ito ay isang laro para sa mayayaman mula nang sinabi sa kanya ni Lucian na ang auction ay gaganapin lamang isang beses tuwing 5 taon. Natutuwa ako. Alinmang paraan, marahil ay nasa bangka kami ng ilang oras, ngunit panigurado, ang mga tagapag-ayos ay nagtalaga ng mga lugar para sa amin upang magpahinga sa sandaling makarating kami sa isla. Habang ang auction ay nagsisimula sa araw pagkatapos bukas, ang mga stall sa isla ay magsisimulang gumana ng umaga. Sa sinabi nito, siguro makakahanap kami ng isang bagay na maganda bukas ng umaga, paliwanag ni Lucian habang tinitingnan niya ang lahat ng iba pang mga katulad na bangka. Matapos mabigyan ng tumango, ipinikit lamang ni Gerald ang kanyang mga mata bilang tugon, pinakawalan ang kanyang mahahalagang chi sa proseso. Dahil nabanggit ni Lucian na maraming mga magsasaka ang dumalo sa auction, alam ni Gerald na kailangan niyang mag-ingat. Totoo na, sa tulong ng kanyang Herculean primordial spirit na pinayagan siyang maramdaman ang lahat sa loob ng isang 10 kilometro na radius, mabilis na nalaman ni Gerald na mayroong mga magsasaka sa halos bawat bangka. Ang ilan sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit marginally lamang. Hindi pa papayagan ni Gerald ang kanyang bantay bago ang mga hindi mukhang mga magsasaka. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung sila ba talaga sa mga antas ng paglilinang na napakataas na kahit na hindi niya ito nakita? Habang hindi siya magiging maingat sa nakaraan, matapos makilala si Jobson at ang matandang lalaki sa mga sinaunang lugar ng pagkasira, alam na ngayon ni Gerald na maraming mga magsasaka sa labas na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi lang siya malakas na maging karapat dapat na makilala pa sila. Hindi alintana, habang tinitingnan niya ang mga bangka sa paligid nila, hindi maiwasang tanungin ni Aidan. Sabihin, hindi ba mahahanap ng mga pangkaraniwan ang lahat ng mga bangka na ito na umaalis sa port na kainahinala? Bueno, sa tuwing may auction, ang mga organizador ay nagtago sa kaganapan bilang iba pa. Dahil dito, ang mga karaniwang tao ay may posibilidad na huwag pansinin ang lahat ng ito. Bukod dito, ang isla ay medyo malayo sa baybayin at mayroong kahit na isang sea fog sa paligid nito, kaya talagang hindi isang pagkakataon ang auction na nalaman, paliwanag ni Lucian habang tinuturo niya ang fog sa malayo.
Mabilis na pasulong sa halos 5 oras mamaya, makikita ang mga balangkas ng isla, na hinihimok si Gerald na mag-abot bago bigyan ang kanyang paligid ng isang magandang hitsura kahit na ito ay isang auction lamang, maraming mga magsasaka na dumalo, kaya kailangan niyang manatiling maingat sa lahat ng oras. Kabanata 2319. Ito ay kalahating oras mamaya kapag ang mga bangka ay sa wakas ay nakaangkla sa baybayin ng ilang mga kalalakihan na nagbibigay ng mahabang damit. Sa paglabas, agad na ipinakita ni Lucian ang kanilang mga tiket bago sabihin, ang 3 sa amin ay mula sa pamilyang Grubb sa Yanam. Tama sa ganitong paraan, sagot ng isa sa mga kalalakihan pagkatapos ng isang maikling sulyap sa trio. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay inilayo ni Lucian ang kanilang mga tiket bago gesturing para kay Gerald at Aiden na manatiling malapit sa sinabi niya, sige, kumain tayo bago magpahinga. Dahil madilim ang langit sa lalong madaling panahon, naniniwala ako na ang mga stall-stall ay hindi magbubukas ngayon. Panipi. Kahit na ang isla ay lumitaw ng maliit, sa pagpasok, mabilis na napagtanto ni Gerald na marahil ito ay mas malaki kaysa sa Gong Island. Ano pa, sa halip na magkaroon ng isang modernong hitsura, ang isla ay matapat na nadama tulad ng isang sinaunang bayan ng Weston. Si Gerald, para sa isa, ay naramdaman na siya ay naglalakbay lamang sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon ay nakakaramdam ng kaunting pagyuziso tungkol sa isla, sinenyasan si Gerald na tanungin, ang mga tao ba talaga ay nakatira sa isla na ito? Mula sa alam ko, ang tagapag-ayos ay nagpapadala lamang ng mga tao sa loob ng 1 buwan o 2 bago ang auction ay magaganap upang linisin ang lugar. Kasunod nito, may host nila ang lahat ng mga bidder at sa sandaling matapos ang auction, linisin muli ang lugar bago masilang isla. Kung saan, mayroong isang bagay na maaari kang makahanap ng kawili-wili. Nakikita mo, kakaunti ang mga tao na dumalo sa auction bago inangkin na habang sila ay dumadaan sa lugar na ito kapag ang auction ay wala, ang isla ay hindi makikita sa lahat. Ito ay halos parang ang isla ay lumitaw lamang tuwing may auction na malapit ng gaganapin. Bagaman marami na ang nakakaalam tungkol sa alingaw-ngaw na ito, walang nagawang mag-crack ng code ng Vanishing Island. Panipi. Ipinaliwanag ni Lucian habang patuloy siyang nangunguna sa duo sa lugar na kanilang pupuntahan, kahit papaano ayon sa invitation card. Hindi alintana, nang marinig iyon, agad na sumimangot si Gerald habang sinabi niya, dumating ulit. May sinabi ba akong mali? Tanong ni Lucian habang tumigil siya sa paglalakad sandali. Well, nabanggit mo ang isla lamang na nakikita tuwing may auction na gaganapin, tama? Tanong ni Gerald habang naisip niya ang tungkol sa pagnanasa sa isla. Matapos makitungo sa mga magsasaka ng Crawford noon, nalaman niya ang mahiwagang kakayahan ng Missing Island na mawala lamang, isang bagay na ang mismong isla na ito ay tila may kakayahang gawin din. Ginawa ko, kahit na tiniyak ko sa iyo na ito ay isang alingaw-ngaw lamang. Maliban kung nakita mo ang isla na ito dati. Sagot ni Lucian habang umiling-iling siya. Negatibo. Hindi ko rin alam na ang auction na ito ay umiiral bago mo sinabi sa akin, ungol ng frowning Gerald na natitiyak na ang isla na ito ay pantay na hindi normal tulad ng pagnanasa sa isla. Alam na mabuti si Gerald, si Aiden na naisip ang parehong bagay tulad ni Gerald matapos marinig ang paliwanag ni Lucian ay sinenyasan na tanungin, iniisip mo ba ang tungkol sa pagnanasa sa isla, Gerald? Sa katunayan, kung may tunay na relasyon sa pagitan ng isla at pagnanasa ng isla na ito, pagkatapos kong malaman ko ang mga lihim ng lugar na ito, maaari kong malaman kung paano makarating sa pagnanasa ng isla. Ipinahayag na si Gerald na may tumango. Panipin tuldok. Ano ba talaga ito, pagnanasa sa isla? Tanong ni Lucian, pakiramdam na nalilito. Kabanata 2320. Pagkatapos tumingin sa paligid upang matiyak na walang nakikinig, bulong ni Gerald, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa ibang oras. Mayroong higit pang mga pagpindot sa mga isyo sa kamay ngayon. Panipi. Tulad ng ano? Ibahagi. Siguro makakatulong ako. Sagot ni Lucian. Pag-usapan natin ito sa sandaling kami ay nasa isang mas pribadong lugar. Ang mga dingding ay may mga tainga at mas gusto kong marinig ito ng iba, ungol ni Gerald, na hinihimok si Lucian na tumango bago magpatuloy na pamunuan ang paraan kasunod ng landas sa card ng paanyaya. Makalipas ang 20 minuto nang dumating ang trio sa isang kahoy, 3 palapag na gusali na napapalibutan ng mga stall ng pagkain at kahit 2 tindahan ng paa na tila tinanggap lamang ang ginto at pilak bilang pera. Ang eksena ay natural na nagtataka kay Gerald na hindi makakatulong ngunit magtaka kung paano ang mga pawn shops at food stall ay napunta pa rito. Bagaman nalilito siya, inilagay niya ang pag-iisip sa ngayon habang papunta siya sa itaas.
Inayos ng tagapag-ayos para sa kanila na manatili sa pinakadulo na silid sa ikatlong palapag, at dahil pinagsama-sama ang paanyaya ang trio, hindi nila agad nahanap ang kanilang sarili na nakatingin sa isang anti-gang mukhang suite na may 3 silid tulugan na konektado sa isang sala. Kahit na ang silid na mukhang austere ay maayos na nilagyan, walang isang dekoryenteng kasangkapan sa paningin, kahit na isang light bulb. Habang nagtataka si Gerald kung paano nila pinapanatili ang silid sa gabi, mabilis na sinagot ang kanyang tanong nang makita niya ang isang hindi binuksan na pack ng mga kandila sa mesa. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay ibinaba ni Gerald ang kanyang bagahe bago mag-ilaw ng isang sigarilyo at sinabi sa isang tono ng tono, gusto kong malaman ang mga lihim ng isla. Iyon ay, magiging medyo mahirap. Pagkatapos ng lahat, walang ordinaryong isla ang magkakaroon ng mga alingaw-ngaw tungkol dito na muling lumitaw sa tuwing may isang kaganapan, ungol ni Lucian habang umiling-iling siya. Habang ang mga nakaraang dadalo ay tiyak na nag-usise tungkol sa lahat ng ito, hindi nila kailanman sinubukan na basagin ang code. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang tagapag-ayos na hindi pa nagpakita ng kanilang mukha bago ay hindi isang taong makakaya nilang magulo. Kahit na, binibigyan ko ito. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang isla na ito ay napakahalaga sa akin, sagot ni Gerald na may isang buntong hininga, alam na alam kung gaano kalakas ang tagapag-ayos. Kahit na matapos na masikip ang bawat onsa ng kanyang kapangyarihan, marahil ay imposible para sa kanya na gamitin ang kanyang mahahalagang chi na pumutok ng mga bangka ng maraming oras. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Ang lahat ba ay nauugnay sa taong iyon na binanggit mo ng mas maaga? Tanong ni Lucian. Sa katunayan, sabihin lang natin na ang isla na iyon ay katulad sa isang ito. Kung tungkol sa kung bakit sinusubukan kong makarating doon, ito ay dahil ang aking mga magulang at kapatid na babae ay nakulong sa isla na iyon, na nagpapaliwanag kung bakit napakahalaga sa akin ang mga lihim ng isla na ito. Sa anumang kapalaran, dapat kong pamahalaan upang malaman kung paano nagpapatakbo ang isla na ito, maaari kong makuha ang aking pagkakataon na magtungo sa pagnanasa ng isla, binulong ni Gerald habang tinitingnan niya ang bintana. Nakikita ko, pa rin, dapat mong malaman na ang tagapag-ayos ay hindi kailanman gumawa ng isang hitsura. Sa sinabi nito, wala sa atin ang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sagot ni Lucian na may bahagyang tumango. Ang pag-alala ni Lucian, sinabi ni Gerald, naniniwala ako na maaaring magbago. Habang hindi ako gagawa ng masyadong marahas upang basagin ang code, mag-prying pa rin ako upang makita kung may matutunan akong kapaki-pakinabang. Panipi. Tutulungan ako, sagot ni Lucian habang tinapik niya si Gerald sa balikat. Pinahahalagahan ko ito. Alinmang paraan, magpahinga muna ako. Tumawag sa akin kung mayroong anumang bagay, sabi ni Gerald habang siya ay nag-iikot sa kanyang sigarilyo bago maglakad patungo sa isa sa mga silid tulugan. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.